So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito talaga, bastos po talaga itong si Aimee. Hindi, sa totoo lang, no? Ano to eh? Ako talaga, nasusuklam talaga ako kay Aimee sa totoo lang. Bastos po talaga to, no? Kasi ito, nag-post siya dito, no? Tignan nyo Bonjing out, boji in. No? Alam niyo si Aimee, kung magsalita, akala mo napakalinis. No? Ngayon, kilala niyo naman kung sino yung Bonjing po na yan. Yung sinasabi nga pong Bonjing dito ni Aimee, yung pinsan niya, si Martin Romualdez. Oh. And bukod nga po dyan mga kababayan, no, may bagong drama to sa Aimee eh. Ito yun eh. Yung crocodile. No? Alam niyo, ganyan pa yung style ng mga trapo eh. Nasasabi nila na ayaw nila ng kurakot, pero in the first place, diba, sangkot din pala sila sa kurakot. No? So, sabi dito, okay, saan na ba yun? Dapat ubusin natin sila, yung mga crocodile daw. Tapos hindi pa na kontento, gumawa pa ng video. Tignan nyo to itong video yung ginawa niya. Papansin na to eh. Madami ang mga... Actually kasi mga babayan, no, ang gusto po dito ni Aimee, maging entertaining. Pero minsan po kasi meron pong boundary sa pagiging entertaining, sa pagiging annoying. Annoying na po siya masyado sa totoo lang. Di ba? Kayo ba na-entertain ba kayo dito? Ako hindi eh. Naku! Madami ang mga crocodile. May nagpadala naman ng buhaya. Nakahuli daw sila ng di ba? Annoying eh. Annoying. Kalaki-laki. Naku, talaga naman. Dapat huliin lahat. Talaga dapat puksain. Dapat parusahan. Makulong ang lahat ng lulong. Lulong, corny. Corny talaga. Friend ni Takeru, si Aimee. Lulong! Lulong! Papauto kay Daryl Pandak, no? Papauto ka doon. Ano? So, ngayon, syempre, pag sinabi mo kasing lulong, kurakot, no? Buhaya, dapat kasi malinis ka. In the first place, mga kababayan, kayo ba alam nyo ba to? Ito. Inimbestigahan pala to ng ombudsman. Ito yun, no? Ombudsman. Investigating Aimee Marcos, 66.45 million tobacco excise tax mess. Actually, si PBBM, mga kababayan, naghahanap po ako ng issue sa kanya na pangungurakot, no, mula nung bumalik siya sa Pilipinas. Kasi alam niyo naman yung mga Marcos, may issue na pagnanakaw yan, di ba? No, nung sa tatay niya. Sabi ng mga dilawan yun, na hindi naman napatunayan, no. So ngayon, si PBBM, bukod nga po doon, wala na akong makitang ibang issue ni PBBM ng pangungurakot, no, nung pagbalik niya ng Pilipinas. Si Aimee pala meron. Itong 66.45 million tobacco excise tax, no, na nangyari nga po nung siya po ay gobernadora pa ng Ilocos Norte. So, ano nangyari sa kaso na to? Tingnan nyo to tingnan nyo. Napaka, to eh. Dito po natin makikita na minsan po talaga, no, hindi talaga napapanagot yung mga magnanakaw. Depende po ito sa takbo ng politika ng Pilipinas. Tandaan nyo, ito nangyari ito 2018. The Office of the Ombudsman, sa Ombudsman ito has an ongoing fact-finding investigation on alleged misuse of 66.45 million worth of Ilocos Norte's share in the tobacco excise tax proceeds under the watch of Governor Aimee Marcos. Lulong ka pala eh! Ikaw pala yung lulong eh! Kung mapagsalita ka niyang bonjing dyan, puta, ikaw pala yung lulong eh. So, ano nangyari sa kaso? Tingnan nyo to Ombudsman Conchita Cape Morales. Doon na po. Finish na po ang usapan. Ombudsman Conchita Cape Morales told reporters that the investigation on Marcos was initiated motu proprio or by agency itself. So, ano nangyari sa kaso? Wala. Kasi nga po, si Conchita Cape Morales, pinalitan po noong panahon ni Digong. Sino pumalit? Si Martires. Ombudsman eh. Di ba? Yan yun eh.
Inimbestigahan na pala to dati. Walang nangyari nung pinalitan nga po ni Digong si Conchita Cape Morales. O, di ba? So, kaya naman pala mga kababayan. Kaya naman pala. No? Mamaya yung kaya naman pala. Continue muna natin to. Sabi dito, Marcos and 6 other provincial government employees were accused of purchasing 110 overpriced photon minicabs. Yung photon pala to, no? Through the excise tax shares of Ilocos Norte. So, walang bidding. Overpriced pala to, no? The House Committee on Good Government and Public Accountability, so Congress pala to, which launched a congressional inquiry on the matter, found the procurement was overpriced by 21.45 million and has recommended the filing of criminal charges against Marcos. As usual, dahil nga po panahon ni Digong ito na nangyari, walang nangyari. Di ba? Walang nangyari. Oh. So, balik tayo doon sa kaya naman pala. Kaya naman pala. Wala ba kayong napansin? Wala ba kayong napansin? Sino po nakabisto po kay Aimee? Ombudsman. Ano yung inaapalayan ni Boying Rimulya? Ombudsman. Kaya naman pala ayaw ni Aimee Marcos na maging ombudsman si Secretary Boying Rimulya kasi baka mabuksan itong kaso po na to. Ito yun, tinan nyo to. Kaya galit na galit si Aimee. Ombudsman clears DOJ Chief Rimulya on complaint filed by Aimee Marcos. Trapo, puta. Tingnan nyo. Nakita nyo connection? Di ba? Nabasura yung kaso. Hindi po nabasura. Natigil na po yung kaso. Hindi na continue yung kaso kasi napalitan na nga po yung ombudsman. Noon, pinalitan nga po ni Martires. Oh, so kaya naman pala, takot na takot ito si Aimee Marcos. May kaso pa sa ombudsman ito. Na posibleng buksan ni Secretary Boying Rimulya pag si Rimulya po naging ombudsman. Ang kapal ng mukha magsalita ng lulong-lulong, buhaya-buhaya. Ito pala yung motivation mo. Walang yan to, no? Kaya pala, So sabi dito, no, nung si Rimulya, na-clear nga po sa ombudsman, ito na, agad-agad, no, biglang nag-post si Aimee Marcos, di ba? May kaso pa rin si Secretary Boying Rimulya dahil nag-file ako ng motion for reconsideration of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbasura sa mga kaso laban kay Secretary Boying Rimulya at iba pa. Ayon sa rules of the Ombudsman, di ba, maaaring magsampa ng motion para sa rekonsiderasyon sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon. Di ba? Inihain ko ang aking motion sa mismong araw na nilabas ang desisyon, malinaw na naisampa ito ng nasa tamang oras. In the first place, mga kababayan, alam naman po natin na basura po talaga yung sinampang kaso ni Aimee. Di ba? Na-archive yung kaso. Oo nga, no? Na-archive yung kaso. Oo. In the first place, mga kababayan, alam naman po natin na basura na po talaga yung sinampang kaso ni Aimee. Kasi po, yung ginawang ebidensya po ni Aimee, chairman's report. Di ba? Version ng storya niya. Ito, babalikan lang po natin sa hindi na po nakakaalam, no? So, nagkaroon nga po ng hearing dati. No? Di ba? Habang naka-break nga po yung Senado, nagkaroon ng hearing si Aimee Marcos. Inimbestigahan ni Aimee Marcos sa kanyang committee, sila General Torre, sila Secretary Boying Rimulya, sila Lacanilaw, di ba? Sila John Vic. So, ngayon, ang ginawa ni Aimee, gumawa ng chairman's report. So, wala pang committee report doon. Magkaiba po kasi yun. Yung committee report po noon, ibig sabihin ng committee report, sila mismong committee ang gumawa ng desisyon or ng pag-aaral doon po sa kaso. Ang ginawa po ni Aimee, hindi po nakapaghintay ng committee report, ang pinasa niyang ebidensya, chairman's report. So, version niya. In the first place, mga kababayan, hindi po obra yun kasi version mo lang yun. Yung ebidensya na pinakita ni Aimee Marcos sa kaso ni Boying Rimulya, version po ni Aimee Marcos yun. So, dun palang basura na. Di ba? Ba't yung binoto to? So, ngayon, tinan nyo to,
Tandaan natin, no, si Amy Marcos, medyo ano rin. Di ba? In Ilocos Norte, Lawag Mayor, and Discayas win big flood control contracts. So actually, medyo inibestigan na rin po yung Ilocos Norte ngayon kasi nga po, mukhang sabit din po sa flood control. No? So, yan, di ba? And by the way, mga babayan, ito yung gusto kong malaman eh. Kung ano ba itong sinasabi ni Heidi Mendoza. Nag-post si Heidi Mendoza eh. Sabi ni Heidi Mendoza dito, sa aming pag-audit, aming napagtanto, ang nakakatakot sa kalaban na katiwalian, hindi yung sa dilim ay nalulukuban. Sila yung sumasakay sa kasikatan, taas nung nagpapanggap na kalaban na katiwalian. Gayong sila man ay kay daming pinanagutan. Di ba? Huwag ka kumalang. Booking kita noon pa. Puta, di ba? Mabigat to, no? Mabigat to sinabi ni Heidi Mendoza. So, ang sinasabi ni Heidi Mendoza dito mga kababayan, no, itong ginagawa ni Amy Marcos, no, na nasabi niya na sinasabi niya na panagutin yung mga kurakot, parang sinasabi ni Amy Marcos, booking na kita eh. Na-audit na kita eh. May pangungurakot ka din eh. So, ayan po ang mahirap po sa politika ng Pilipinas. Sumasakay po sa laban ng korupsyon. In the first place, kurakot din pala sila. Di ba? So, malala na talaga ito si Amy. Di ba? Mabaya din pala, no? So, yun lang. So, nadaanan lang natin yung topic po na yan kasi nga po, medyo natawa lang po talaga ako dito sa style nga po ni Amy. Ito, na kasi ano, alam ko gusto niya maging entertaining. Alam ko, no? Mukhang ayan eh. Ayan ang pinaka-motivation ni Amy eh. Kung ba't na ginagawa yan eh. Yung mag-good vibes, yung ma-entertain po tayo. Pero hindi po eh. Annoying na po masyado. Minsan po di na po kasi bagay sa isang senior citizen na mag-asta pa ng ganyan. Na alam naman nating pilit. Di ka naman ganyan eh. Pilit ka eh. Pilit yun eh. Yan ka nun? Di ba? So, yun nga kababayan, no? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa ginagawa nga po ni Amy Marcos na bistado po siya, no? Na sumasakay lang pala sa kasikatan ngayon, no? Ng investigasyon sa flood control project. Para kunwari, sabihin na wala akong alam dyan. Akampin nyo ako. Di ba? Nabudol ba kayo ni Amy? Ako talaga, hindi na rin talaga. Kasi para sa akin, ang isang politiko, pag nambudol na yan, budol na po talaga yan. Kaya nga di ko na binoboto yung mga lumang politician eh. 'Di ba? Sila Cayetano, Sinori nga, di ko na rin binoto, 'di ba? Kaya so, Marcelino, tapos na rin po ako. Ayun mga streetwise, no? So kayo po, no? So ano nga po masabi nyo nga po dito? So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So take care mga kababayan, kita na ulit tayo siguro mamayang hapon, no? Pag sinipag ulit. So take care, no?